Hello world! Ako nga pala si Dojo. Welcome back sa aking YouTube channel. On our previous video guys, pinag-aralan natin yung concatenation, okay? And doon na-mention natin yung pag-add ng mga strings. So ngayon, ang pag-aaralan natin is yung operators. Maraming klase ng operators guys. So isa-isahin natin yan, pero sisimulan natin dun sa pinakamadali, okay? Sa pinaka-basic. Yung tinatawag natin na arithmetic operators, okay? So ano-ano ba yung mga arithmetic operators and paano natin siya ginagamit sa programming guys? Without further ado, simulan na natin. So open na natin yung ating Visual Studio Code na gamit. Explain ko lang ng konti kung ano yung arithmetic operators. Lagay tayo ng comment dito sa baba. Sabihin natin arithmetics. So grade 1 pa lang tayo, pinag-aaralan na natin to. So ano ba yung mga arithmetic operators? So meron tayo number 1, yung pinaka-basic natin is addition. So sa addition, ganyan yung sign na ginagamit. So ilagay nga natin to sa parenthesis para hindi nakakaliter. So addition. Tapos meron tayong subtraction. Ganito yung code na ginagamit natin. Ganyan, syempre. Tapos meron tayong multiplication. So, dagdag na naman tayo dito kasi gusto ko maayos. Ayoko na magulo. So, sa multiplication, ang ginagamit natin sa code is asterisk. Tapos, syempre, yung division. Yung gusto ng mga influencer na nagkaka-divide yung mga tao. Yan, di ba? So, imbis na manood kayo na mga ganun, mag-aral na lang kayo ng coding, guys. So, sa division, slash. Yun yung ginagamit natin pang divide. Ngayon, sa programming, meron pang isa pa yung tinatawag natin na modulus or modulus. Kahit anong tawag mo dyan, yan pa rin yun. So, ano naman yung modulus guys? Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung modulus. Pero sa modulus, ang operator natin is percentage. Okay? So mamaya pakita ko yung example. Ngayon, mag-code tayo. So syempre, kailangan natin silang ma-demo, di ba? Kailangan naman titigan lang natin yan. So dahil C++ yung gamit natin, hashtag include na naman. Walang katapusang hashtag include. So IOStream. So isa tong header file, di ba? So using namespace, lagay tayo niyan para medyo madali. Hindi na tayo gagamit ng mga prefixes. Tapos yung ating integer na main function. Okay, and then curly braces. Sa loob niyan yung codes natin. Pagkatapos ng code natin mag-run, dapat makapag-return tayo ng integer para successful, diba? So, alam na natin lahat ng basics, diba? Data types, variables, concatenations. Alam na natin paano yan, paano mag-print, diba? Alam na natin yan. So, ngayon pag-aaralan na natin yung mga arithmetic operators. Paano natin ito gagamitin, diba? Using all those knowledge na mga napag-aaralan na natin before. So, simulan natin sa variable. Ito guys, napaka-classic nito. Sa lahat ng mga first year, ito yung pinaka-classic, nostalgic masyado to. Magde-declare tayo ng mga variable. Sabihin natin, meron tayong integer na variable. Sabihin na lang natin yung pangalan ng variable na to is num1. Si number 1. Ang kanyang value is 10. End of the statement. Okay? Tapos, magde-declare pa tayo ng isa pang variable. Integer pa rin. Bakit integer? Ba't puro integer? Siyempre, arithmetics operator yung ginagamit natin, di ba? Subtraction, addition, pwede bang letters dyan? So, siyempre, puro number yung ating variable. So, itong variable 2 natin, ang pangalan niya naman is num2. So, ang value niya is 3. End of the statement. Sobrang classic, guys, di ba? So, ngayon, nakapag-declare na tayo ng integer natin. Dalawa. Si num1 na may value na 10 at si num2 na may value na 3. Ano nga yung gagawin natin dyan? So, yan, magagamit natin yung print method natin. Yung character out. Diba? Lagi natin ginagamit to. Left shift, tapos space. Kung anong gusto mong ilagay dyan. Pero mamaya na natin lalagyan yan. Mag-left shift tayo ulit. Tapos end line. Ayan. And then, semicolon. Ngayon guys, ganito. Sabihin natin na gusto natin si num1 at si num2 mag-add sila. So, anong gagawin natin? Eh, di pag-add natin sila dito. So, ang gagawin natin, i-mention ngayon natin yung variable. Si num1, ipa-plus natin siya kay num2. Napakadali, di ba? Ganyan lang, guys. Okay, so isa-save mo yan. Pag ni-run natin, tignan natin kung ano mangyayari. Run. Ang magiging sagot is 13. Okay, guys. So, bakit naging 13? Eh, kasi siyempre, si num1, 10. Si num2, 3. Inad mo. Edi 13. Di ba? Ganun lang yan, guys. So, yan, isa sa mga basic example. Pero ayoko ng ganyan. Medyo makalat. Meron akong gagawin. Papakita ko sa inyo. So, guys, yung sequence ng topic nga pala natin ngayon is based doon sa PDF na ginawa ko. So, meron akong PDF na ginawa na I really think magiging useful sa inyo kapag nag-aaral kayo. So, sa PDF na to guys, nakalagay yung summary ng explanation ko. Also, naglagay din ako ng mga code snippets, yung mga code na ginamit ko dito sa pagbablog, na I really think maganda na meron ka nito habang nag-aaral ka ng programming. Dahil kung sa video ka lang manonood, medyo nakakapagod mag-backward and forward. So, mas maganda meron kang kopyahan. If you want, pwede mo siyang i-download na dyan yung link sa description sa baba. Okay? So, yan, isa sa mga basic example. Pero ayoko ng ganyan, medyo makalat. Meron akong gagawin, papakita ko sa inyo. Magde-declare pa ako ng isa pang variable. Okay? Sabihin natin, ang tawag ko dito is resulta.
Diba? Tagalogin natin para medyo maganda. Equals. Anong magiging value? Hindi. Ganito gawin natin. Sabihin natin, ang tawag ko dito is add. Ay yung variable name add. Anong value ni add? Ganito. Equals. Sabihin natin, ang magiging value ni add kapag kasi num1 ay na plus kay num2. End of the statement. Yan yung magiging value ni add. Okay? Therefore, kung buburahin ko tong nauna, burahin natin. Tapos, ang i-print natin itong add na variable mismo. Ano kaya ang magiging result? So, pag niran ko to, ang magiging result is 13 pa din. Bakit 13 pa din? Kasi, ang value ni add ganito. Si variable na add na integer, ang kanyang value, si num1 kapag ka na-add or na-plus kay num2, yun yung value niya. Okay? Therefore, pag minention natin si variable add, mag-a-add ngayon itong num1 sa num2. Ang sagot ay 13. Ngayon, mag-a-add pa ako ng isa pang variable. Siyempre, number yan, integer pa din. So, sabihin natin yung sumunod na arithmetic operators. Okay? Subtraction. So, ilagay natin, ang pangalan nito is sub. Sub naman yung pangalan. Tapos, ang value ni sub, kapag kasi num1 na minus kay num2. Ngayon, papalitan ngayon natin yung ika-character out natin. Hindi na add si sub na. Ngayon, ano mangyayari? Pag niran ko to, ano kayang magdi-display? So, dapat ang magdi-display dito is 7. Bakit 7? Kasi guys, ang value ni sub, si num1 minus num2. Ibig sabihin nun, ito yung num1 natin, which is equals to 10, minus num2, which is equals to 3. So, 10 minus 3 is equals 7. So, pag niran natin to, ayan, makikita ninyo na, uy, 7. So, nakita nyo na guys, ganyan ginagamit yung arithmetic operators. So, tapusin natin. Gawa pa tayo ng isa pang variable. Mul naman, multiply, diba? So, si num1 times si num1, mention mo dyan, times num2, end of the statement. So, palitan natin. Ang ipiprint naman natin yung mul, then save, run natin. Ang sagot dapat 30. Ibig sabihin nun, 10 times 3 is equals to 30. Nakita ninyo guys, okay? So, palitan natin ulit. Meron pang isa, si division. So, sabihin na lang natin division. Num1 divided by, tandaan niyo yung mga code ha, ayan o, slash. Divide natin kay num2. Okay? So, ang magiging sagot dito is 3, di ba? 10 divided by 3 is 3. Okay? So, ang i-character out natin dyan is hindi na mul, yung division na. Save, and then run. Pag na-run ko yan, makikita ninyo na 3 na yung sagot. Ngayon, final round. Isang variable pa ulit. Tawagin na natin sa mismong pangalan niya, yung modulus. Si modulus naman, ang magiging value niya, sabihin natin kapag ka modulus, si num1, again, ano yung operators pag modulus? Percentage. Percentage, or i-modulus natin kay num2. End of the statement. Sa tingin ninyo guys, ano magiging value? So, ganito papaliwanag ko guys. Okay? Kung papansin ninyo guys, si division, ang sagot dito is 3. Bakit? 10, num1, si 10, divided by num2, 3. 10 divided by 3 is 3. Diba? Ilang tatlo meron sa 10? Edi 3. Diba? Ngayon, sa modulus naman, hindi niya susukatin kung ilang beses meron sa 10. Okay? Ang kinukuha ni modulus, yung remainder. Okay? Yun ang gamit ng modulus. Ano yung remainder? So, kung sa division, 10 divided by 3 is 3. Diba? Ibig sabihin, may remainder 1 yun. Kasi 3 times 3 is 9. So, sa modulus, ang kukunin niya is yung remainder. So, dito, sa problem natin na si 10 modulus kay 3. So, ibig sabihin, i-divide niya muna yan. Tapos, kung ano yung matitirang remainder, yun yung i-display niya. So, pag niran natin tong modulus, palitan natin yung count natin, yung character out. So, lagay natin yung modulus. So, pag itong modulus ang niran natin, guys, ang lalabas na sagot is 1. Okay? Ano yung 1? Yun yung remainder. Kapag ka-divide mo si 10 sa 3. Run natin. Ayan, nakita ninyo? Ngayon, pag ginawa kong 11 to, yung num1, syempre, 3 divided by 11 is 3 pa din. Pero ilan na yung remainder? 2 na. Okay? 2. So, pag niran natin to, 2 na yung remainder. Or, yung modulus. Ang tawag doon sa programming. Okay? Yan yung tinatawag nating arithmetic operators. And guys, meron nga pala akong ginawang PDF guys kung saan ko nilagay yung summary ng explanation ko dito. Also, yung mga codes na ginamit ko na pwede kong i-share sa inyo. So, I really think na magiging useful to kung nag-aaral ka ng coding kasi kung video ka lang manonood, medyo mahirap kasi kailangan pang mag-backward and forward, diba? Kapag ka meron kang gustong hanapin. Pero kapag ka meron kang kopyahan guys, magiging madali sa'yo yung lahat. So, kung gusto mo siya i-download guys, nandyan yung link sa description sa baba ng PDF learning materials. Okay? So guys, next na pag-aaralan natin is yung tinatawag na relational operator. Okay? So, lahat ng operator, kailangan muna natin galugarin yan bago tayo pumunta sa control flow or yung control structure. Yun, yung sinasabi ko. Ano ba yung control structure? Yung mga loops, if statements, yan. So, tapos na tayo sa arithmetics operator. Ano naman ngayon? Yung mga relational operators. Okay? So, yung relational operators guys, ganito ngayon siya.